Si Kiko ay isang delivery rider sa Maynila. Sanay siya sa traffic, sa ulan, at sa mga masusungit na customer. Pero ang pinakaayaw niya sa lahat, ang midnight priority delivery. Yung mga booking na pumapasok pagitan ng 1:00 hanggang 3:00. Malaki kasi ang bigayan dito, kaya kahit pikit mata, tinatanggap niya. Isang Biyernes ng madaling araw, nakatanggap siya ng booking. Ang pick-up point ay sa abandonadong bodega sa isang madilim na eskinita sa Tondo. At ang drop-off naman ay sa lumang mansyon sa tapat ng sementeryo sa Malabon. Nang kunin niya ang package, nagtaka si Kiko. Isang maliit at parisukat na kahon lang ito. Balot na balot ng bubble wrap at makapal na packaging tape. Pero ang kakaiba, napakabigat nito para sa laki niya. At may kakaiba itong init, parang bagong hango sa kalan. Kuya, siguraduhin mong maihahatid mo yan bago mag 3:00 ha. Kung hindi, baka ikaw magbayad niyan. Sabi ng lalaking nag-abot ng package. Nakasuot ito ng jacket na may hood at hindi man lang tumingin sa mga mata ni Kiko. Sumakay na si Kiko sa motor niya. Habang bumabiyahe sa kahabaan ng bahaing kalsada, nakaramdam siya ng kakaiba. Ang thermal bag na nasa likod niya, kung saan nakalagay ang package, ay unti-unting umiinit. Umiinit ng umiinit. Ramdam na ramdam ng likod niya ang init, na tila bang may nakasandal na tao sa kanya. Kasabay nito, ang GPS sa cellphone niya ay nagsimulang magbago. Ang araw na nagtuturo ng direksyon ay pabalik-balik ang ikot, at ang boses ng nabigasyon ay naging garalgal. Sa susunod na kanto, dumiretso ka sa impyerno. Kinabahan si Kiko. Itinabi niya ang motor sa ilalim ng isang gumagana pang streetlight para tignan ang bag. Pagbukas niya ng zipper, lalong naging matindi ang init. At mas kinabahan si Kiko. May narinig siyang mahinang kaluskos sa loob ng kahon. Kaluskos ng mga kuko na kumakamot sa karton. Gusto nang i-cancel ni Kiko ang ride at iwan ang package sa gilid ng kalsada. Pero nang tingnan niya ang app, nagkaroon ito ng error. Nagkulay dugo ang kanyang screen at may nakasulat na countdown. Isa itong timer. 3:41. 3 minuto na lang bago mag 3:00. Dahil sa takot na baka mapahamak ang pamilya niya kung may sumpa ang app, pinasibat niya ang motor. Pinasok niya ang madilim na eskinita sa Malabon hanggang sa marating niya ang tapat ng sementeryo. Doon nga nakatayo ang isang lumang mansyon na gawa sa isang maitim na kahoy at adobe. Walang ni isang ilaw ang nakatayo rito. Eksaktong 2:59 AM nang huminto siya sa harap ng gate. Nanginginig pa ang kanyang mga kamay habang kinukuha ang kahon sa bag. Ang packaging tape ay unti-unti nang natunaw dahil sa init. Lumapit siya sa rehas ng gate at kumatok. "Delivery po! Grab Express!" sigaw niya. Bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Isang matandang babae na nakasuot ng itim na belo ang dahan-dahang lumabas. Walang tunog ang mga paa nito. Paglapit niya sa gate, iniabot ni Kiko ang kahon. Nang hawakan ng matanda ang package, doon tuluyang napunit ang karton dahil sa sobrang init at pagkabasa mula sa loob. Nalaglag ang nilalaman nito sa palad ng matanda. Napasigaw si Kiko sa kanyang isip. Pero walang lumabas na tunog sa kanyang mga bibig. Ang laman ng kahon ay isang buhay at gumagalaw na puso ng tao. Pero hindi ito kulay pula. Ito ay kulay itim. Natatakpan ng mga uod at may mga maliliit na bibig sa paligid. Napabilis ng pabilis ang pagbuka at pagsara na parang humihinga sa hangin. At sa gitna ng puso ay may nakabaon na maliit na piraso ng papel. Nakita ni Kiko ang pangalan na nakasulat sa papel na ito bago lamunin ng itim na laman ng puso. Francisco Kiko Santos. Pangalan niya. "Salamat anak, dumating ka sa tamang oras." Humiti ang matanda.
nagpakita ng mga itim na ngipin. Ito na ang huling delivery mo. Biglang namatay ang makina ng motor ni Kiko. Ang countdown ng timer sa phone niya ay pumatak sa 3:00. Naramdaman ni Kiko ang biglang paglamig ng kanyang dibdib, na parang isang matinding kawalan, na parang may malaking bahagi sa loob niya ang biglang nawala. Nang hawakan niya ang kanyang kaliwang dibdib, wala na siyang nararamdamang tibok. Wala na kahit ano. Kinabukasan, tagpuan ng mga pulis ang motor ni Kiko. Katabi ang abandonadong mansyon sa gitna ng sementeryo. Ang motor niya ay maayos. Ang jacket at helmet niya ay nandoon sa upuan. Pero si Kiko, hindi na nila kailanman natagpuan. Kaya kung ikaw ay nag-order or nagpapadeliver sa madaling araw, i-double check mo ang pangalan ng rider mo. Baka ang susunod na kakatok sa pinto mo ay isang taong naghahanap ng tibok. So guys, hindi pa po natin alam kung anong itatawag natin sa ating mga followers since bagong channel pa lang po tayo. Pero I just wanna thank this persons kasi po dahil sa support nila. Shout out po kay Mr. or Miss Ube Mango Pie na nag-comment sa ating last video, at kay Yusin po sa aking ka-teammate, and also sa aking girlfriend na si Belle. Salamat po sa always na pag-support ninyo. Nag-uumpisa pa lang po tayo and more upload to come. And sa mga bagong listeners naman po natin na hindi pa po nakasubscribe, subscribe na po kayo para lagi po kayong updated sa ating mga video. Yun po. Salamat!